Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Naniniwala. Pero kasi, nasa syudad naman tayo eh. Kakapunta pa din sila dito? Sabi naman kasi nung iba, kaya nila makihalubilo at tumasta na parang normal na tao. Hindi ka ba natatakot? Paano kung sa pamamasada mo, aswang ang maisakal mo? Dasal lang ang katapat niyan dyan. Tsaka ako madedehado na ako eh. Lalaban naman ako. Hindi ko papayag ng galing-galing lang, Patayin mo no? na lang kaya ako, hala. May pinagdududahan ka ba, Kevin? Total wala ka na nagalang eh. Mahirap mag-judge eh. Huwag na lang tayo maging relax. Grabe, Tingin-tingin na lang Kevin. sa paligid. Akala Baka ko mamaya hindi mabiktima pa tayo. Mahirap na. Kung sa bagay. Dito na lang pala ako, Kevin. Salamat sa paghahatid, ah. Walang anuman dyan. Pagkababa ay binati ako ng gwardya na binati ko rin naman pabalik. Ngayon ay 3 na ang gwardya na nasa labas. Pinalilibutan ng buong building. Kagaya ng palaging ginagawa ko, Miss Flor, hinanda ko na ang mga gamit ko sa paglilinis. Pero pag abot ko sa vacuum, natigilan ako. Parang may dumaan kasi. Nang pumunta ako sa gawin yun, wala naman. Siguro dala na rin yun ng pagod, kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Kinabukasan, ganong oras pa din, 3:00 na umaga. May naramdaman na naman akong dumaan habang nagpupunas ako sa tiles. Paglingon ko, yung babae talaga. Nakatalikod siya sa akin at mabilis siyang naglalakad paalis. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Kaya di ko siya nagawang tawagin. Na kinausap ko ang guard na nasa labas eh. Wala naman daw ibang babae na pumasok sa building ng oras na yun. Chinek din daw niya yun yung gabi kaya wala din daw nagpaiwan. Doon ako kinilabutan, Miss Flor. Gusto ba ang babaeng yun? O aswang? Pero naisip ko naman, hindi ako dapat matakot kung multo man yun. Pero kung aswang yun, siguro dapat na akong matakot. Napagdesisyonan kong mag-imbestiga. Kailangan ko kasing makasigurado kung multo ba talaga ang nakita ko. O baka naman kunin ko lang yun. 3:00 ng sumunod na Hindi araw, ko yan titigil, hala. naganda ako ng vacuum cleaner. Sakaling magpakita man ng kung sino man yun, hahambalusin ko siya ng vacuum. Nang may marinig akong Grabe, tibay ng mukha mo. hinanda ko na ang sarili ko, Miss Clark. Grabe. Kung hindi tao ang papalapit sa gabi Ang ko, tibay-tibay ng mukha mo. Akala mo kung sino kung makasagot-sagot. Tago na lang ako imbis na makipaglaban pa sa kung sino man yun. Ayos kang bata ka, napakalandi mo putang ina mo. Mamatay ka na sana. Mamatay ka na sana. Sinisbiyan ka yun. Ano namang ginagawa niya dito? Napakabait, napakabait. Nagiging paranoid na ako dahil sa mga balika. Diyos ko. Pero ano nga bang dahilan at nandun si Miss Bianca? Baka naman may naiwan lang. Pero may mga bodyguard naman siya eh. Bakit siya pa ang kailangan kumuha? Siguro, napakahalagang bagay ang iwan, kaya ayaw pabalikan sa bodyguard. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko, Miss Flor. Gusto ko sanang tanungin si Miss Bianca kung ano yung iwan niya. Pero nakalimutan ko ng itanong dahil na rin sa pagod. Ang sumunod na araw ay mas nagbigay ng pagtataka sa akin. Andun na naman si Miss Bianca at paalis na. Tinawag ko siya, Miss Flor, para sana kausapin. Pero hindi na ako nilingon. Bakit pa kasi nabuhay ka? Hindi ko na lang binigyan ng ibang kahulugan. Baka kasi naka-headset Ano siya. bang ginawa mo dito maghapon na? Kasi kung narinig niya ako, paniguradong papansinin niya naman ako eh. Hindi ko na din siya binalak tanongin pa. Maliit na bagay lang ang di pagpansin sa akin. Lalo na kung di naman siya aware. Kahit ako curious ako kung bakit nandun na naman siya ng mga oras na yon, hindi ko na naitanong. Pero ngayon, hindi siya nagpunta sa shooting. 5 araw na lang ang shooting pero mukhang mag-a-adjust pa dahil hindi siya sumipot ngayon. Sabi ko nga, iba lang ako uuwi, hindi ako uuwi dito eh.
Tuloy yan, tuloy. Bakit ikaw pang naging anak ko, ano? Grabe namang, di ko alam kung anong nagawa kong mga pagkakasala na bakit ikaw ang binigay ko. Ikaw ang binigay na anak. Grabe pagpapahirap yan. Kung kayo mo sinunod sa atin, lumayas ka na. Lumayas ka na. Ano na kung mga dapat ko? Lumayas ka na doon. Ay, hindi mo na, di ba? Lumayas ka na. Lumayas ka na doon. Kailangan ng batang ganyan ang galit. Kanina ko pa yan inuutos yung kampay. Mabot na lang ng gabi. Mabot na lang ng alas 6. Alas 12 nandito ka na. Anong ginawa mo sa maghapon? Puro ka computer? Bakit ilang oras ba magtupi ng damit? Ilang oras ba maghugas ng plato? Bakit di mo magawa? Mayas ka na! Isa pa, napakabastos mo. Puro ka sagot-sagot eh. Mayas ka na! Di ko kailangan ng anak na ganyan ang ugali. Grabe, katibayan tayo. Kapal na mukha mo. Grabe. Katibayan tayo. Katibayan tayo. Katibayan tayo. Nakasabit-sabit sa wagas. Ibay